blessing! Magandang araw po sa inyong lahat. Isang malaking pagdiriwang po tayo ngayon para sa simbahan dahil ngayon po ay araw ng Pentecostes. Sabi nga po, Pentecost Sunday. Alam po natin, isang malaking selebrasyon yan para sa ating simbahan. Ito po ang hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Pasko ng pagkabuhay. At kasama po natin ngayon ang ating co-host, no? Sumama na sa atin ilang nakaraang linggo, si Father Mar Baranda. No? Father Mar, no? Tapos na yung panahon ng Kuresma. Ngayon naman, panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Tapos na ngayong araw na ito. At noong nakaraang linggo, pinagdiwang natin yung pag-akyat sa langit. Tama. Pero sa pag-akyat niya, may promise siya, Bishop, na magpapadala siya ng another advocate. Yeah. At yan ang Espiritu Santo. Na kailangan ng mga alagad para may pagpatuloy na nila ang kanilang gawain. Ang gawain ay binigay sa kanila ng Panginoon. Naalala ko nga nun, yung scene sa Acts of the Apostles, di ba? Sila ay nasa isang kwarto at pagkatapos ay biglang madagundong na dating ng Espiritu, parang mga dilang apoy na lumukob sa kanila at sila'y lumabas sa kwarto, nagsalita ng iba't ibang lengguwahe. Naglakas ng loob, nagtaka yung mga tao. Sino ba ito? Mga ordinaryong tao. Pero pinamalita nila ang mabuting balita. No? At yun ang sabi daw nga nila, ito yung birth daw of the church. Di ba? No? Di ba yan ang tinuturo sa atin? Anyway, pakilala mo yung ating mga guests ngayon. Mapalad po tayo ngayon. Ngayon, mga lalaki ang mga guests natin. May mga guests tayo. Mabibikas, ha? Si Harold mula sa San Roque Parish at si Marnel ng Santa Clara de Montefalco. Wow, no? Sige, magpakilala nga kayo. Ako po si Harold Manalo, taga San Roque Parish. And more than decade na ako bilang altar server. And kasalukuyan din ako member ng Parish Youth Ministry and officer and coordinator din ng altar server. Then ngayon, since nasa youth ministry, in-explore ko yung sarili ko na maging part din nung sa media ministry namin sa simbahan ko. Dami mo na palang napupuntahang mga service sa church. Ikaw ba nag-aaral pa? Nakapagtapos na po ako. Anong tinapos mo? Internal audit po. Internal. Nagtatrabaho ka na ngayon, hindi pa? Nagtatrabaho na rin po. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa office, small office po siya, then parang accounting firm din siya. Then, ilan taong ka na ngayon? 22 po. 22, no? Sariwang-sariwa pa, batang-bata pa, no? Ha? Talaga. Sana naman magpari ka. Pero, Knights of the Altar din kami mga nagsimula, no? Tapos, nag-serve din sa parish. No? Pero, magandang, magandang gawain yan. At kami natutuwa dahil may mga katulad ninyo na yan ang gawain sa kanilang buhay. Very good. O, ikaw naman. Magandang araw po. Ako po si Marnel Caga mula sa Santa Clara de Montefalco Parish. 10 taon na pong sakristan, tapos ngayon po ako po yung advisor nila. At ngayon po ay teacher din po ng Pasig Catholic College. Wow, okay. So, ilang taon ka na ngayon? Magto-21 na po. 21, no? Nagsimula ka rin bilang Knights of the Altar, tapos advisor ka din, no? Very good. Ang service mo sa simbahan. Kita mo nga, iniisip ko tuloy yung larawan ng mga apostol. Yung mga apostol, nung ang Espiritu Santo ay pumunta sa kanila, may mga asawa na to, matatanda na to, di ba? Pero ito, mga batang-bata. Ano masasabi ninyo na katunayan ng Espiritu Santo'y sumasa inyo? Siguro po, nung panahon na pinadala po ako ng Diocese of Pasig, nung 2013 sa Pandaigdigang Araw ng Mga Kabataan. World Youth Day to, ha? Apo, sa Brazil. After nung event na yun, nag-iwan ako ng question kung paano ako makakapaglingkod ng mas maayos sa aming simbahan. So, nung sinulat ko yun, sinagot ko naman siya na siguro kung hindi man ako magiging pare, kung hindi man ako magiging buhay religyoso,
Siguro sa buhay laiko, doon ko mapapakita yung sarili ko bilang isang lingkod. So ngayon, always ko siyang dinadala as question to myself. Then hanggang ngayon, naibabahagi ko yung sarili ko sa simbahan bilang altar server, bilang parte nga ng sa pagiging media ministry na napagsasabay ko siya at kinakaya naman. Siguro, yun nga, sa segment natin na #blessing, siguro yun yung masasabi kong mga blessing sa buhay ko. Aside dun sa personal kong buhay na nakapagtapos sa pag-aaral, na may trabaho, na-extend ko pa yung sarili ko dun sa buhay na masaya ako, which is yung sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero Harold, tanong ko lang sa'yo, at this point in your life, naghahanap ka pa rin kung ano yung pagtutuunan o tutunguhan mong bukasyon? Siguro po, hanggang ngayon, nandun pa rin yung question na, nakahang pa rin yung question. Ayun. Pero bukas sa lahat, no? Apo. Ayun, maganda kasi, maganda nga yung iyong sinabi, no? Dahil marami namang paraan para maglingkod, eh. Maraming paraan para gamitin ang Espiritu Santo para maglingkod. Kita mo, biyaya nga yung World Youth Day experience mo, yung hamon nga ni Pope Francis, no, sa kabataan, no? Kumbaga, parang pinahayo kayo, pero ikaw, pagbalik mo nga dito, eto, nakikita mo na maraming sanga na pupuntahan sa paglilingkod. Apo. Very good, no? Maganda, no? Ikaw naman. Ayun po. Siguro po sa akin yung nararamdaman ko yung Espiritu Santo simula nung bata pa lang po na nagsakristan. Okay. At nung naging mabiyaya po kasi dahil sabi ko nga ipinagkaloob ng Diyos na isang beses lang ako mag-take ng board exam. Tapos yung matulungan po yung mga ka-ministry ko na gabayan sila kung paano ba yung dapat na ginagawa namin. Then siguro po yung nung nag-prex ako, na mas naramdaman ko yung espiritu na ni Lord na lahat ng worries mo, lahat ng pagkatakot mo, lahat ng pangamba mo, wala na. Magsimula ka ng bago at ayusin mo yung sarili mo para sa, hindi lang sa pamilya, kundi para po sa community. Alam mo, nabanggit mo yung prex kasi sa buhay ko, nakatatlong prex ako, maniniwala ka ba? Nag-prex ako nung active pa ako sa parish, nung naging seminarista ako, pinag-prex uli kami, no, part ng formation program, at nag-prex for priest ako para magbigay ng prex. Kaya tatlong prex ako, Father Mark. Isipin mo. Kaya yan ang naging reason kung bakit nagsulat ako ng manual sa prex, no, na nagagamit din sa mga parokya. Pero isa sa mga activity nga doon, yung tinatawag na parang baptism din, di ba? Yung anointing, parang hinahamon tayo sa pamagitan ng Espiritu Santo, ay binibigyan tayo ng pagkilala sa ating mga handog at ano magagawa natin sa paglilingkod. Ang ganda ng talakayan natin, Bishop. Kaya lang, signal na, break po muna tayo. At magbabalik po ang palatuntunang #blessing.